Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin. Walang iba kundi si Tristan Ting na host ng Konichi Mates. Alam mo, wag mo na dapat sabihin niya, masyadong napopromote yung Konichi Mates na yan. Mas marami pang nakikinig sa Konichi Mates kaysa sa Tatayhood. Nauna tong Tatayhood eh. Tatayhood Oo nga, nga ito yung may bayad eh. Ako lang. Yung mga nakikinig naman ng Konichi Mates dyan, makinig naman kayo ng Tatayhood. Para may sense naman ng konti yung pinapakinggan nyo. Soft-spoken na si Ingo. To sabi nito ni Otep Magpantay. Uy, mukhang fan kaya ito ng ng ibang podcast na nag-guest ako. Salamat, Otep. Ito Tristan, magpapasko na. Di, siyempre, yung mga iba sa atin, early Christmas shopping. So, na-experience mo ba na na naging rowdy yung anak habang kayo na either nag-grocery or nag-Christmas shopping? May na-experience na akong ganun, na yung mga bata tumatakbo-takbo sa loob ng shop. Ayan. Ako din, siguro sa tingin ko naman lahat ng nagkaroon ng nagkaanak na especially mga toddler na na edad na experience 'yan. Pero ito, meron kasi akong nakita sa Reddit na nag-away. May dalawang isang nanay tas isa hindi ko alam kung may anak or wala. Pinagsabihan yung nanay na may anak na parang kontrolin yung mga anak kasi naiistorbo siya sa kanyang pag-shopping sa Watsons. I-play na ba natin yung para Ayan, malaman ng mga nakikinig sa atin? Oo, tama. Sa mga sa mga listeners, itong podcast na to is isang video podcast kaya pwede niyong makita at marinig yung sinasabi nila sinasabi nung dalawang babae. So, yan na, ikakasa ko na. Ayan na ako. I-play ko na. Ito. Exactly. Not damaging anything. Oh my God. Ulit mo na sinasabi ko. Ano? Thank you. Okay, so I understand developmental. Thank you. You want me to discuss to you cognitive development, physical development, I know social emotional development. Yes. So tell me kung ano. I know social psychology. Oh, wow. Wala ka kang for you. Tama ka na. So far, unless na wala pong damage. Okay. Tungpin. Another thing. I think yun ang nakakaabala ko sa nakakaabala. What did they do to me? Nakaka-istorbo sila. Oh my God! Yeah. I just told you, nakaka-istorbo sila. In what Oh my God! Oh my God! Hindi niya naintindihan, miss, na bawal dito maglaro ang mga bata? Just tell me na hindi niya naintindihan. Titigil na ako. She's a manager. She'll talk to you na lang about that. No, she's answering your question. Leave her alone. Nag-ano ako, grabe. Napaka-ignorante ng mga tao ngayon. Oh my God. They're kids, miss. They're kids. As long as they Sinong didn't nanay nyo? As long as they didn't touch you, didn't damage something. Okay, sige. So, Just stop fun and games until instead something is complaining about damaged. them. Okay? We're good. Mind your own business. Oh my gosh.
As long as You're the staff are ignorant. okay with them. You're ignorant. If you don't and want you're your not tickets, supposed to don't be go a mother outside. if you don't know how to be Oh a my mother. God, you're so annoying. You are annoying. If you don't want anything noisy, don't go outside. You don't go outside. Oh my No. gosh, With this that is a much- public space. This is a public space, and you're not supposed to. As treat long as it- the staff you're are okay treating with it it, like you like don't it's have a right your to private space. hold us with that. Leave her alone. You're so annoying. You're annoying. Oh my gosh. Exactly. Sino bang nakakaistorbo? Oh my gosh. Di ba sila? Mas marami kami Alam nila, against you. You're alone. ginagawang playground ang Oh my gosh. Watson. Tama ba yan? They're just running around, not Exactly. damaging anything. Oh my gosh. Oh my God. Inuulit mo na sinasabi ko. So Ginagawa nilang annoying. playground ang Watson. Tanga. You're so tanga. Ito na lang po, ma'am. Hindi na lang po tayo mag... Okay. So sa mga nakikinig, pasensya na kung sa audio lang kayo nakikinig. Pero feeling ko maganda kasing i-play namin to. And para mas makarelate kayo sa pag-uusapan namin. So isa-summarize ko lang So merong nagsha-shopping sa Watson na may 2 bata na anak. Tapos yung mga anak niya takbo ng takbo around the shop. Na merong isang customer na kinall out sila na parang siguro sawayin mo yung anak mo. Hindi dapat ginagawang playground tong Watson. Ang katwiran ng nanay, developmental daw kasi yun. So hindi ko gets kung ano yung developmental kasi developmental siya ng developmental. Tapos yun yung pinag-awayan nila. So ang pag-uusapan namin ngayon ni Ingo is siguro more on reaction dito sa video na to. And ano ba ang take natin dito? Pagkaganyan ba, tama ba yung sinasabi natin na, bata yan eh. Dapat pabayaan mo sila. Okay, so kasi medyo sort of malapit sa akin yung topic na to dahil yun nga, doon sa kalagayan ni Sven, especially nung mga earlier days niya. Pero actually, sorry, nagba-backpedal ako. Normally naman, yung mga toddlers, maharot talaga sila sa sa mga stores. Yun, naghahabulan, especially pag may kalaro. Pero hindi din naman masama kung supervise ng ng parents yung kaharutan nila. Hindi naman pa pwedeng free reign lagi yung yung bata, and hindi din sila matuturuan ng boundaries, especially sa public space. You're so Yun. annoying. You're so annoying. You're so tanga. Tangina. Nag-Englishan pa, puta. Kala mo mga grade 4 na nag-uusap eh. Actually, yun yung parang nakadalawang hinto ako dun sa video na yun bago ko matapos. Dahil naasar ako doon sa dialogue nila na parang tangina nyo. Ay. Sabi ko, hindi naman kagandahan yung yung kung paano kayo magbigkas ng English. Tapos hindi nyo pa ma-articulate yung gusto yung ma-articulate. Feeling ko yun yung feeling ko doon sa dialogue nila. So parang pwede ba mag-Tagalog na lang kayo? Ganun. Yun. Actually, yun yung unang-una kong feedback doon eh. Na parang tangina nyo. Mag-Tagalog na kayo. Nasa Watsons lang naman kayo. Hindi naman pang mayaman yung Watsons eh. Sorry. I mean, ano ba Okay. nasa Pilipinas kayo? Ba't kailangan ninyong English na you're so annoying? No, you're annoying. You're so tanga. No, you're tanga. Hindi to playground. So, I get it. Yung sa Nanita, yes, I get it na parang hindi nga yung playground and public space yan na dapat hindi doon tumatakbo yung mga bata. And also, I get yung nanay na sinasabi niya na as long as wala namang nadadamage yung mga anak ko, wala tayong dapat ipag-alala. Pero, sa tingin ko, mali sila pareho.
Oo. Kasi, unang-una, yun nga, yung nanay, kagaya ng sinabi mo, Ingo, kanina, maganda yung sinabi mo na, yung mga bata makulit yan eh. Kids will be kids. Pero, Mm. kaya nga may magulang eh. Kaya nga merong yung legal age eh. Yung legal age, hindi lang naman yan para sa panonood ng porn eh. Yung legal age, yan yung bago mag-legal age yung mga anak nyo, yan yung mga panahon na dapat sinusupervise natin sila. Yung dalawang bata na yun, parang mga ano lang taon yun, 4 or 3 years old, tumatakbo-takbo. Oo. So, dapat maski pa paano, sinusupervise ni babae number 1 na parang huwag kayong makulit, huwag kayong magulo. Na kahit na hindi sila sinisita nung staff dun sa Watson, kasi ang katwiran niya, hindi naman kami sinisita nung staff eh. Ba't ko sasawayin? Hindi nila sisitahin yan kasi hindi nila yan anak, putang ina mo. Tanga ka eh. So, yun yung number 1. Number 2 naman, yung nanita. Oo. Dapat hindi niya sinita ng pagalit. Para sa akin ito yung take ko lang to dapat hindi niya sinita ng pagalit. More on sana sinabi niya na finrame niya na as if she is concerned dun sa safety ng mga bata. Na parang hindi yan safe gawin ng mga bata dito. Yung safety concern, dapat finrame niya into a safety concern or a safety hazard for the kids. Dahil nga, baka matumbahan niya ng mga Pero kung ako yun, ewan ko, baka matumbahan niya ng mga estante doon, madaganan sila. O kaya So, sabihin na lang niya na, uy, baka yung anak mo masaktan. Tapos tatanungin, bakit masasaktan yung anak ko? Kasi, sasaktan niya. Anyway, sorry. O kasi sasaktan ko yan, putang ina niyan. Pag So, hindi yan yun. tigil. So, yun yung take ko doon. Ikaw ba, Ingo, kasi sabi mo malapit sa kasi nga, syempre, di ba, yung anak mo nasa spectrum. Paano ba, kunyari, ganyan, sa case mo? Ako naman, so, dahil nga yung anak ko nasa spectrum, sobrang supervise siya sa mga bagay-bagay. Kasi, parang, especially nung bata-bata siya, sobrang unpredictable siya. Kung yung toddler, mabilis yung kamay, eto, unpredictable, plus mabilis yung kamay. So, mas doble ingat ako sa kanya kasi baka din masaktan niya yung sarili niya. Especially sa Watsons, ang daming pwedeng mabasag dyan or pwede siya masaktan. Like, may mga chemicals dyan na pwedeng, yun. So, siguro, ang ko dyan ay laging may tamang lugar para sa lahat. And dapat at a young age, tinuturuan na yung bata na, hindi to playground, hindi to kidzuna, or kung ano man indoor park dito sa Pilipinas. So, dapat behave lang sila. Kasi, imagine kung sa simbahan nila ginawa yan. Mas madaming magagalit sa kanila na hindi naman sila sinasaway, hindi naman sila nakaka-istorbo. Kasi, siyempre, kung sa pew, kung sa aisle lang sila tatakbo, hindi naman sila makaka-istorbo. So, ayun, parang, kinumpare ko yung Watson sa simbahan. Pero, May totoo naman eh. Pinag-simbahan sila eh. Sa simbahan nga, may crying room yung mga baby. Yung mga bata. Di ba may crying room? Hindi dito. Sa Eastwood. Pag nagsisimba kami dati sa Eastwood, may crying room eh. So, yung mga may kasamang bata, doon nagsisimba. So, para hindi kayo nakakaabala sa mga ibang mga nagsisimba. Nakapasok ka na doon? Oo, kasi si Rigo iyakin ng bata eh. Okay. And, pag may nagsisimba, tapos yung mga anak makukulit or magulo, lumalabas. Kasi nga, to your point, may tamang lugar sa lahat ng bagay na, yun nga, kung gusto nila magtakbuhan, wag sila sa loob ng Watson. Kung hindi niya kayang i-manage yung mga anak niya, baka dapat, tama yung sabi nung point nung if you can't be a mother, don't be a mother. Akala ko sabi mo, tama yung sinabi nung nung nagreklamo, na tanga siya. Tsaka yun, tanga din siya, na
Pero yun nga, medyo tanga din yung mga staff nung tindahan. May Actually, manager pa nga eh. hindi lang ikaw yung nagsabi nun yung nag-suggest sa akin ng topic na to. Kasi dahil dense ako by nature, kung ikaw yung manager or kung ikaw yung staff ng Watsons, ano yung dapat mong gawin? Or ano yung dapat ginawa ni staff? Ako, matik yun, sasawayin ko yung mga bata. Sasabihan ko na mismo, hindi yan safe. Baka kayo yung baka mauntog kayo, baka matumbahan kayo ng mga dyan, ng mga estante. Kasi na-witness ko yan dito sa Australia. Sa dun sa post office. So nakapila ako. Tapos meron dong isang babae, dalawa yung anak niya. Tapos may kasama yata niya yung nanay din niya, parang yung lola. Tapos yung mga bata, yung tumatakbo, paikot-ikot. Tapos, ma'am, look at me, ganun. Tapos yung nanay tumatawa, cute na cute siya doon sa mga anak niya tumatakbo. Di lalo na-encourage yung mga Oo, lalo animal. na-encourage yung mga bata, yung mga animal. So, tipong mga white nga pala sila, mga puti sila. Ay kaya naman pala eh. So, yun So, na-encourage lalo, ganito. So, ako naiinis, ang nasa isip ko nun, tangina nyo, madapa sana kayo. Parang yun yung nasa utak ko Naisip ko, yung sa mga bata, madapa sana kayo para matuto kayo. Para hindi makiisip ng nanay ninyo na cute yung ginagawa nyo. Mga gago kayo. So, yung nasa utak ko. Tapos, yung staff mismo doon sa post office. Akala ko tiyotoo mo eh. Yung staff. Hindi. Yung staff doon sa office, ang sabi, malakas yung boses, parang, kids, this is not a playground. Parang ganon. Can you stop running? Because I think your mom couldn't handle you. Ginanon, pinahiya yung nanay. Good job yun Mom couldn't handle you, blah, 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 ganyan. Tapos, biglang yung si staff, sinabi ni staff doon sa nanay, I'm really sorry, I have to say it because it's giving me anxiety because it's a safety concern. So, shut up na si nanay. Kasi, ginamitan ng isang magic word na anxiety. It's giving me anxiety dahil baka mabagsakan sila ng mga gamit dyan. And it's not safe for them to run around here. Parang yun yung sinabi ng staff. So, yung nanay, pero may konting job yun na parang, your mom couldn't handle you. So, yun. Tumigil. Walang bastusan, walang, you're annoying. No, you're annoying. Tanga ka. Mas tanga ka. Ayokong sabihin na, kasi wala naman ako sa Pilipinas eh. Normal ba na ugali ng Pilipino yun? Diyan. Na parang, nandito ako sa customer ako dito eh. I can do whatever I want. Dahil customer ako dito. Kasi narinig ko doon sa video eh. Sabi niya, but paying customer ako eh. Kahit magtatakbo yan, hindi naman nagreklamo yung staff. Paying customer ako. Wala silang nadadamage. Pwede nilang gawin yan. Ugali ba talaga yun dyan? Ang napansin ko may certain demographics yun, no? Economic. Ano yung demographics ni Anigo? Kasi nangingiti ka eh. Demographics. Pero totoo yun, may certain economic demographics na ginagawa yan. Na pwede na kasama pala sa isa sa mga topics natin sa susunod. Anong topic yan? Ay, sorry, tapos na pala yun. Sorry. yung kalaro na bata. Tayo na. Sorry. Pero ayun, so kasi yung mga ganong nasa level ng economic impoverished na lang, mga nasa higher lower class, parang ganon. Oo, karamihan na. Hindi ko sasabi na kapag may mga iba naman na nasa lower class bracket, sila yung matino, pero pansin ko mas rowdy yung mga nasa lower economic bracket.
kaya kung makulit yung anak nyo, regardless kung naka-SUV kayo, nasa lower economic bracket kayo sa mata ko. So, in short, squatter yung ugali ninyo. Oo, Kahit na nag-English pa kayo or oo, English speaking yung anak nyo, kahit squatter yung ugali mo. kahit naka iPhone 17 Pro Max kayo na fully paid, squatter pa rin ang tingin ko sa Squatter inyo. yun. Oo. Kasi, yun nga parang, minsan kasi, ang feeling ko lang, yung nanay na nagalit ito yung Mm. mga tao na parang nagkaroon ng konting achievement. Huhusgahan na natin yung nanay Mm. Nagkaroon siya ng konting achievement sa buhay and she thinks Oo. na parang, I can do whatever I want because successful na ako Oo. Pwede ko nang gawin 'to, puwedeng gawin 'to ng mga anak ko kasi hindi yan nung bata ako hindi ko naranasang tumakbo-takbo around around Sa Mercury Watsons Drug. Hindi ako nakakatakbo sa Mercury Drug hanggang generika lang ako tsaka wala silang shop So, baka gano'n. So parang baka gano'n din and siguro binibigyan nila ng, ano tawag dito? Justification or ano? Justification Oo. yung actions ng mga anak nila and Mm. ewan ko, hindi ko alam parang gusto ba nilang i-validate na, "Anak, you can do whatever what you can because, mom is here." May gano'n ba? Depende kasi sa upbringing. Depende sa parenting talaga kasi for example, again, babalik ulit ako kay hindi na ako lalayo, babalik ako kay Sven. May ginagawa ako sa kanya na kapag pumapasok sa school, hinahayaan ko siya maglakad ng siguro mga 300, 200 meters away. Hinahayaan meaning hindi ko siya hinahatid all the way sa school. Yung kapag ang layo namin is 300 meters away sa school, hayaan ko na lang siya maglakad. So, ano ang relevance ito sa Watsons? Ang relevance ito ay pwede mong pwede mong hayaan yung mga anak mo, pero hindi ibig sabihin wala ka ng control doon. So kailangan mo pa rin kontrolin yung anak mo, kailangan mo pa rin sabihan sila na, "Oy, don't do this." Siguro pwede sila basta 'yun. Kumbaga may proper way. Kumbaga may guidance pa rin. So ganun din yung ginagawa ko kay Sven na papalakarin ko siya sa ganung school. So, hindi ko tatanggalin yung tingin ko sa kanya until makapasok siya sa gate ng school at ina-assist na siya ng teacher. So, same goes with any other parents, any other kids na, oo, turuan niyo maging independent yung mga anak niyo. Turuan niyo, bigyan niyo sila ng independence, bigyan niyo sila ng freedom, bigyan niyo sila ng hayaan niyo lang sila, pero may guidance pa rin kayo. 'Yon. Kumbaga parang yung freedom and exploration, parang kailangan Oo. mong pabayaan nating i-express ng mga bata yung curiosity and matuto silang maging independent. Kasi pero totoo yan, tama yung sinabi mo Kasi bini-build naman yan yung confidence tsaka yung Mm. spatial awareness ng mga bata. I mean, like with Watson, sige fine, pwede namang maglikot-likot dun Pero not to the point na tumatakbo. Oo. Pero ito Ito sabi nito ni Otep, ayan, ayan go, sige. sorry. Ay, sige, basahin mo Ako yung na. Otep. Na-bored Oo. yung bata. Tagal kasi ng mga nanay sa Watsons Minimum 30 minutes. Oh, minimum 30 minutes silang nagbabangayan kasi sa Watson. Na-bored na yung mga bata siguro. Ayan din, siguro fault din ng nanay na kung mag-window shopping kayo sa Watsons, huwag niyo na isama yung bata. Kung wala naman kayong bibilhin, huwag niyo nang isama yung mga bata. Pero Kung may baka kasi bibil mahaba yung hmm. pila Pwede. Diba? So Pero normally, mahaba hmm. pila sa Watsons Pero naalala ko ang ginagawa ko dati nung kami pa ng misis ko, hindi yun invitation nung sinabi ko nung kami pa ng misis ko na hindi ko sila anyway. Tawag doon, kapag pumapasok siya sa boutique, iiwan kami dalawa ni Sven sa sa labas.
Sa labas. Especially kung mga girly stuff lang, yung mga Mm. basta yung pang babae lang, hindi kami papasok. Kasi parang, anong gagawin namin dyan? So, I would suggest, if medyo rowdy yung yung mga kids nyo, huwag na kayo sumama sa loob. Especially kung, maliban na lang kung mag-isa kayo Kung mag-isa kayo with your Mm. kids, siyempre hindi nyo naman pwede iwanan sa labas Oo, yung hindi pwedeng iwan sa yung mga labas. bata. Yun. Pero yun nga, parang sa atin naman, hindi naman natin kinukrucify yung nanay dito na yung pinabayaan yung anak. Gets naman natin yan na parang minsan nakakalimutan din natin na yung mga bata, gusto lang naman nilang madiscover yung mundo they're just discovering the world. That's it. Parang curious lang sila. So, okay lang na pabayaan, pero with supervision. Oo. At saka also be mindful din, baka yung bata is either autistic or may ADHD. So, better if politely nyo pagsasabihan yung parent instead of talagang papahiyain or sobrang confrontational yung dating. Yun nga yung mali dito nung si ate. Na, alam mo, nasa tama naman siya Pero kasi, yung way niya ng paninita, medyo kaya naging defensive yung nanay And of course, being a mom, syempre nandun ka para protektahan yung anak mo So, ano yun naging instinct din niyang maging defensive dahil sinita yung anak niya. And kaya nga sabi ko kanina, di ba, nagigets ko silang dalawa. Nagigets ko yung nanay kasi yan din yung sinasabi ng nanay ko before. Na pagka merong nanita sa inyong ibang tao, ako yung unang-unang masasaktan. Kasi it says a lot about my parenting. And same din ako, nung nagkaanak ko, naging same din ako na gano'n na parang pag may nasabi tungkol sa mga anak ko na makulit, mga ganyan, hindi yun nagre-reflect sa kanila, nagre-reflect yun sa akin. So malamang nung sinita yung mga anak niya, nakaramdam ng insecurity yung nanay. So naging defensive siya at pinagsasabi na niya ang mga katagang, "You're annoying. You're annoying." Kaya na pa English si ate. Mukhang konti ang baon niyang English nung araw na yun. Napa-English siya Medyo konti yung dala-dala niya nun, hindi siya ready. Hindi So, siya kaya ready. puro mga you're annoying lang ang nasabi niya. Nung So, araw na yun gusto lang niyang bumili ng ng anik-anik sa bumibili lang siya ng pang-pedicure. Oo. Pero yun din, isa pang maganda rin natin na maintindihan siguro, siguro yung mga bata, parang yung iba kasing bata, sobra sa energy. Kumbaga kaya nga tumatakbo, kaya malilikot. Parang high energy sila Normally, kunyari, si Ibaingo, si Sven ba, siya, maraming energy. Oo. Kasi nung mga past few days, sunod-sunod na araw kaming naglalakad ng 8:00 ng gabi. Actually, mamaya, kung energetic pa siya, paglalakarin ko siya ng 3 kilometro. So, 3 kilometro kami naglalakad. Kilometro? Yung 1.5 kilometro doon, nag-i-sprint siya. Pinapatakbo mo? Pinapatakbo. Yun yung yun yung sasabi kong guidance na, sige, patakbuhin mo. As long as, kapag yan nadapa, kaya mong saluhin. Yun. Oo. So, nag-i-sprint din ako. Ginagawa mo parang safe environment. Pero maganda rin yan kasi yung ginagawa mo na yan kay Sven, siya social learning din. Kumbaga, may opportunity siya para matutunan yung boundaries niya sa paglabas-labas, sa pagtakbo, na ano ba yung tatakbuhan ko, may lubak ba to, tatalon ba ako dito, o gano'n. Natututo din siya. And pati sa mga tao, iiwasan ko ba yung mga tao, ganyan. So, yun. Natutunan din niya na wag lumapit sa pitbull, mga ganon. Na pinapalakad yung gabi. Ayun. So, yun yung mga magagandang, siguro yun yung pros na masasabi natin na, yun nga, yung pinapabayaan ng nanay na takbo-takbo yung anak. Pero yun nga, nasa maling lugar kaya mali yun So, speaking of mali, siguro,
isa-isahin naman natin dito kung ano yung mga tingin nating mga negative pagdating dun sa mga pagpapayag ng pabayaan mong tumakbo-takbo yung anak mo. Oo. Sige, ako na siguro mauna. Mauna ka Kasi na. ikaw na nag-introduce eh. So, yung first kasi, siyempre, yung sabi ko nga, yung safety risk. Kasi parang aantayin yung pa ba na may matabig yung mga bata na babasagin o kaya chemical na pwedeng makasira sa kanilang mga balat or baka matapunan pa yung mga mata nila. Oh, Yun. tama. Tapos O kaya siyempre, mabagsakan sila ng mga injection, tapos oo, pagbagsak tumusok sa leeg. oo po. Sobra rin, no? Na dry needle silang wala sa oras. Tapos siyempre, pag well, yung nakita nating video, feeling ko nag-viral na yan kasi sa Reddit na punta. So gusto nyo Oo. ba ma-viral kayo sa social media? Siyempre hindi. Gusto nyo ma-viral sa masamang pangit na context. Yon. Tama. Tas siguro yung isa pa diyan, yung kaya ito rin sinabi ko na may point yung nanita. Kasi nga nakakaistorbo sila. Lalo na Mm. nasa public place ka. Oo. Makakaistorbo yung mga bata. And kailangan natin i-keep in mind na although ang tingin natin sa mga anak natin napaka-cute at sila ang pinaka-cute na bata sa buong mundo, hindi lahat ng tao yun ang nakikita. Mm. Maaring ikaw lang yung nakakakita sa kakita ng anak mo kasi mahal mo siya eh. Pero sa Oo. ibang tao, mukha pala siyang aso. Pero Diba? alam mo, totoo yun, Tristan, kasi naalala ko, titignan ko yung mga pictures ni Sven nung wala pa siyang 1-year-old eh. Mukha lang siyang patatas eh. Pero alam ko nung panahon na yun, cute na cute ako sa kanya nun, tapos tuwan-tuwa ako, sa iyak-iyak pa nga ako eh. Tapos nung looking back sa Ang baby pangit picture niya, bakit mukhang patatas yung anak ko? Bakit parang iba, ang taas ng, anyway, sorry, basta yan, mukhang patatas. So yun nga, pag inisip mo, parang minsan, kagaya nung sinukwento ko yung nandun sa post office dito, feeling nung nanay ang cute na tumatakbo yung magkapatid na anak niya. Oh, so Oo. cute, so adorable. Pero lahat kami doon, ang irita kami. So parang nakakairita na it's annoying. Sabi nga ni ate na binalik na back at you na you're annoying. No, you're annoying. So parang ano din, hindi Parang mga bata talaga. parang mga grade 4 nga eh. Parang ano lang, yun lang i-keep in mind natin na hindi lahat ng tao nakukutan sa anak mo. So, maiisip nila na parang tangina nakakaistorbo to. And number 2 din dito, isa pa, yun nga, kagaya ng sinabi ni Ingo sa unang point niya, yung safety risk. So, pwede ring pwedeng makasira yung mga bata dun sa shop ng Oo. mga gamit doon na minsan magkukos pa ng awkward na sitwasyon para sa iyo eh. Makabasag, makasira. So, mas magandang dapat mina-manage mo yung anak mo. Ayun, tapos siguro yung last one would be yung opportunity or yung missed chance for discipline. Naalala ko dito yung libro ni Robert Fulghum na all I really need to know I learned in kindergarten. So essentially, ang sinasabi lang dito, yung mga dapat mong parang bata ka pa lang, dapat alam mo na to. Kumbaga, yun yung expectation sa iyo, yung mga proper decorum, pagiging polite, pagiging respectful. So yun. Pero ito nga, so yun nga, sabi natin yung pros and cons. So baka naman kasi sabihin ng mga nakikinig, so hindi ko nabibigyan ng kalayaan yung mga anak ko na pagka nasa labas kami, dapat behave lang sila. So, well, ako kasi ganun ako sa mga anak ko na parang isang ganyan ko lang, isang kumbaga, yung isang tingin ko lang, matik talaga. Ano na? Pero Tristan, yung isang tingin mo na yan, bago maging isang tingin yung mga bata, dinisiplina mo na sila. Oo.
ng Kumbaga, katakot-takot na ano, malala, di ba? na malala. So, natuto na sila and alam na nila na pag nasa labas ka, hindi pwede yan. Minsan lang, nagiging yung ano lang nun, ang nangyari lang, tulad kanina, diba, kanina kasi lumabas kami ni Rocco, nag-swimming kami. So, parang nagkaroon lang siya ng parang konting, ano to, hindi siya ganun ka-confident na makipaglaro sa mga ibang bata. Na ang feeling niya, mapapagalitan ko siya kasi magiging rowdy sila ng mga bata eh. Oo. So, nagpaalam naman siya, "Tatay, can I play with them? Is it okay if I play with them?" Naisip ko, "Yeah, sure." So, come to think about it, ngayon nga naalala ko 'to, na naisip ko, parang ano, baka dahil nga sa isang tingin ko lang, binubugbog ko na sila. Ay, sabi nito ni Sabi ni Kenken, Ken. binugbog na ni Tristan kaya isang tingin lang matik. Totoo yan. So, ganun yung nangyayari. So, medyo naging sa sobrang pag-iingat ko naman na wag silang makaistorbo, wag silang maging mukhang makukulit na bata. Medyo tinamaan ng konti yung confidence nilang makipag-interact. Yun nga yung parang yung social boundaries nila parang masyadong fenced. Oo. Fenced ba yung tawang ano nun? So, maski sa ibang bata tuloy na, yun nga, playground, swimming pool. Tatanong niya ako, "Tatay, can I play with them?" Parang ako, naisip ko, "Oo, maglaro ka, bakit naman hindi?" So, siguro ang dapat na para sa akin 'to, advice ko siguro etong sa topic lang na 'to, naisip ko lang na parang baka dapat, ginagawa ko na, kumbaga pinapayagan ko sila to explore kung ano yung mga boundaries. Hindi yung laging nandun na kaagad ako to actually, harangan na, "Oh, bawal 'yan." Kasi magkakaroon ng invisible fence yung mga bata, or invisible boundary yung mga bata na, "Ay, hindi ako pwede makipaglaro sa kanila kasi magagalit si tatay." Ayun, At saka haba we ng have to, explain ko, putang ina. okay lang. May point naman yung sinabi mo eh. To add on that, Tristan. Dahil bata nga sila, isipin nyo, 5 years old, tas makulit. Tapos tayo, ilang taon na po tayo? Mga 40 years old. Siyempre, in terms of the age, alam na natin essentially, dapat alam na natin kung ano yung tama at mali. Sila 5 years old, 5 years pa lang sila nabubuhay sa mundo. Siyempre, madami pa silang mga bagay na hindi nila alam. Hindi nila alam na itong aisle na to is puro chemical, na pwede sila masaktan. Kumbaga ayun nga, dahil nga bata pa sila, nasa exploration stage sila. Kaya talagang during that time, as a parent, dapat red alert tayo. And also, dapat din ma-prepare sila. So, for example, yung ginagawa kong preparation sa anak ko, though hindi naman to dahil sa makulit siya sa mga boutiques or kung ano man, ang ginagawa ko sa kanya is pinapatae ko muna siya sa bahay bago siya lumabas. Kasi, hassle tumae sa public restroom, especially kung hindi Ayala Malls yung pinupuntahan namin. So, babalik Sa na naman Bulacan tayo. yan, sa Bulacan. Sa Bulacan, oo. Pilapil lang yung panghuhugas niya sa puwet. So, ano naman yung relevance nito sa topic natin? So, ang relevance lang naman dito is kailangang i-prepare yung mga kids na kung nagbabalak kayo magpunta sa mga boutiques, sa mga grocery, at least keep them busy. Bigyan mo sila ng laruan, bigyan mo sila ng kahit cellphone, pero siyempre limited time, hopefully, yung mga ganun. Kumbaga may preparation talaga. Mahirap talaga magkaroon ng anak kasi ang daming preparation na kailangan gawin before, after, tsaka during na nasa kanila, nasa poder kayo. Well, actually, even wala kailangan pa rin i-guide. So, hindi talaga matatapos yung pagiging parents natin. Mismo. Babasahin ko lang ulit yung comment dito. Ay, applicable kay Tristan yan. Take note mo, Tristan. Tayo ka muna sa bahay mo bago ka umalis. Ina mo. Kasi kilala mo ba yan personally, si Ken? Kilala ko yan. Kilala ko yan. Ah. Gago yan eh. Yan yung sinasabi kong magaling mag-drawing. Kaya binabasa ko yung comment niya ni Ken. Kasi Para gagawan tayo niya mainganyo. ng art ng tatayhood. Tingin ko, gagawin na niya yan eh. Di ba Ken?
Actually, Gagawin parang niya yan. Yan yung sinasabi ko, galing mag-drawing sa iPad. Tangina, ang galing yan, gago. So, feeling gagawa ko tayo ginawa niyan. na tayo ng ng art ni Ken Ken eh. Kasi Feeling ko din, sa oo. sa Tatayhood podcast na Instagram, meron na nag-post ng Watson sa may playground. Tingin ko, gagawin niya yan. Tingin ko, gagawin niya yan eh. Nararamdaman ko talaga. Mabait yan. Si Oo, Ken pangalan pa lang eh. Pangalan pa lang eh, Ken eh. Tapos ito sa akin, naisip ko, isa pa. Ito naalala ko to, ginagawa ko to eh. Yung bago kayo pumasok or pumunta sa isang lugar. Oh. Sasabihin mo, putang ina mo, huwag kang magulo, putang ina ka ha. Pero hindi ganon. Hindi ganon. Ina-advance mo na, pangunahan mo na. Hindi, kumbaga, hindi. Although dati ganon ako eh, na parang sabi ko, tang ina, huwag kayong makulit dun ha. Nakakahiya. Kasi ganito, baka maglikot kayo dun. Dati ganon. Pero yun nga, siguro mas maganda lang, dapat meron ka lang tamang pag-set ng expectations bago kayo pumunta sa isang lugar. Ginawa namin yan dati yung nagpasukat kami ng salamin ni Luis eh. Sabi namin, magpapasukat kami ng salamin, iiwan muna namin kayo dito sa may lobby. Umupo lang kayo dyan ha, huwag kayong malikot. So, tapos yun yung... Tapos yung, yung kamao mo, kayo malikot ha. Habang nanilisik yung mata ko, yung parang, gano'n lang kayo yan, gano'n. Pero, so sinabi ko lang, explain mo lang na parang hindi ito playground Hindi kayo dito nagtatakbo-takbo. Umupo lang kayo dyan, kasi pag umalis kayo dyan, tatamaan kayo sa akin. Hindi gano'n. Pero, medyo sounds like gano'n. Pero dapat kasi minsan, naniniwala pa rin ako na dapat yung mga bata hindi pa buo yung isip nila para maintindihan yung mga yung mga consequences eh. So kailangan ang maging consequence mo is mararamdaman nila na magagalit ka. Akala ko masasaktan talaga sila. Yung magagalit ka. So parang pag naisip nila na ako magagalit si tatay pagka ganito. And later on in life, pwede mo namang i-explain sa kanila yun na kaya ako ganito kasi ganito. So, pero isang mali ko nga yung nag-overreact ako pagka nagkakamali sila. So, yun yung ibibigay kong payo dito na huwag tayong mag-overreact pagka nagkamali sila or pag medyo biglang naging makulit sila. Huwag tayong todo react kasi nakakabasag din yan ng confidence ng mga anak natin. And gusto naman natin i-prepare sila sa mundo na maging confident in the things that they do. Yun. Tapos na pala yun? Magbabasa Tapos pa na tayo yun. ng comments? Speaking of overreact, basahin natin yung mga nag-react sa ating previous episode na episode 145, Red Flag Tropa ng Anak Mo. Ano ang gagawin mo? Nakabukas na ba sa'yo, Tristan T? Ito na, binubuksan ko na. Sige, habang binubuksan mo, basahin ko na muna ang unang comment ni Gigolo69 na si Jomar Estuesta. First, paano kung yung red flag ng anak ng tropa mo tuksuhin ka sa mga bagay-bagay? Hehehe. Nice episode, guys. Tangina mo, Jomar Estuesta. First ka na naman. Anyway, next. Mags85. Naalala ko tuloy noon, hindi pa kami pinapayagan makipaglaro sa mga bata sa labas ng bahay. Mga pinsan ko lang at mga classmate from school ang pwede kuming kalaro. Lumaki tuloy akong mata pobre at suplado sa mga hampas lupa. Late ko na naayos ang behavior ko na yan. Nung nag-college ako at pumasok ako sa seminary, doon ko na-realize na mali yung ginawang pagpapalaki sa amin. Uy, si Mags pala, seminarista pala to. Baka pwede kang i-guess, Mags. Oo nga, pero, Mags, kung nakikinig ka, mag-message ka sa Tatayhood Podcast sa Instagram para pwede ka naming i-schedule na mag-guest. Ito, sabi ni G. Magnus,
siguro dapat may self-awareness na rin yung mga bata. Nung grade 1 ako, may classmate din ako na nagmumura pero never ko naman ginaya yon. At di ko rin tinatanong sa magulang ko kung tama ba yon. Nag-decide lang ako na wag mura. Na wag mura. Okay. Siguro wag magmura yon. Okay. Okay. Ito, si Lance Leland Canlas, ang number 1 basher ni Masahiro Nyoka ng Konichi Mates. Dami kong tawa na naman dito. Napagtripan na naman si Masa Mulak, nakamukha din ni Park Seo-joon, nakaboses ni Sylvester. Parang nagkaroon kayo ng bagong segment dito. Tirahin si Masa Mulak kahit wala siya sa podcast na ito. Matagal na namin tinitira si Masahiro. Lance? To, sabi ni Rev9, mali tinuro sa akin ng parents ko, lalo na yung papa ko noong ako ay grade school. Nasumbong sa mga teacher kapag may maling ginagawa mga classmates ko sa room. Like kapag maingay yung classmate ko tapos sinumbong ko siya nung sa teacher namin. Naku, magugulpi ka niyan. Then pinatayo siya until end of subject. And I feel bad na ginawa ko yun. Kasi maliit na bagay yun. Late ko lang na-realize na pag-snitch pala, tinuro sa akin ng papa ko. Maganda siguro turuan ng bata na huwag mag-snitch kahit maliit lang na problema. Hindi, mag-snitch Ako ka. din. Kasi, Tama lang yun. tama lang yun. Kasi nandito nga, nag-snitch yung mga mga district engineering. Oo, tama lang yung maging snitch, Rev9. So, yun. So, dito na namin tatapusin to dahil overtime na kami. So, salamat mga papa. Salamat mga papa.